Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Mga boss, natatandaan nyo ba yung 12 senador na talagang sila ho yung sinasabing ibinasura ho yung renewal ng US base sa Subic? Ako ho'y impassing lang. Hindi ko sinasabing dapat nandito yung US base. Pero tingnan nyo lang ho. Ito ho yung bawat na mga hakbang ho natin may magiging kahinat na maaaring hindi ho natin nakita noon sa ngayon. Iba yung panahon noon sa panahon ngayon. Anong year ho yun nung nireject ho ng 12 senador? Babasahin ho natin. Nasa history to eh. Ito ho yung mga 2 senador, 12 senador na sila ho yung pagbasura. Talagang ibinasura ho nila yung sinasabing gusto hong i-renew ng US Naval Base sa Subic. Alam nyo ng araw, nung nandito pa ho yung mga US base na yan, although may negatibong epekto rin yan, kung titingnan ho natin, sinasabing ginakawawang mga kababaihan natin, blah blah blah, chat. Tingnan nyo lang ho to eh. Sila ho ang mga nasa likod ng pagbasura. At hindi ho natin sila sinisisi. Historical facts ho to. Sino ho yung mga senador na yon? Ewan natin iba rito. Si Tanyada, Alberto Tanyada, si Jovito Salonga, Agapito Butch Aquino. Buhay pa ba to? Hindi natin. Si Juan Ponce Enrile, si Joseph Estrada. Jofisto Gingona Jr., Satero Laurel, Ernesto Maceda. Karamihan dito, patay na. Orlando Mercado, kasamahan ho namin to, dito, sa umaga. Aquilino Pimentel Jr., Rene Sagisag, Victor Ziga, sila ho yun eh. Ngayon, kung titingnan ho natin mga boss, marami ho nagsasabi, ako naniniwala naman, nung panahon ho, nandyan pa yung US base, na hindi ko naman sinasabi, kinakailangan natin ng US base. Ang point ho natin, siguro that time was the best decision, yun ang pinakamagandang decision, palayasin ng mga kano. During those times, may US base ho tayo, hindi naman siguro makakalapit yung mga potok sa buho, mga Chino na yan. Malapit. Lapit-lapit ng Subic, susugurin kayo. Anong ginagawa nyo dyan? Ba't kayo nandyan? Hindi naman suwatin sabihin ng Chino, hindi kasi maglalagay kami ng nangingisda kami rito. Siyempre, mababahala rin yung US kasi kasama ho yan dun sa sinasabing parte na nandyan sila. Alam ba naman sabihin, okay lang kayo dyan? Sige, mangisda kayo. Pag nakapangisda kayo ng mga 10, hati tayo, tagli 5-5. Hindi, biro ho yan. Pero ang point natin, hindi ho mangyayari yan eh. Given the situation, kung meron man, ito ho, may nagsasabi, either papabor kayo o hindi. Kung nandito ho pa yung mga US base na yun, hindi ko naman sinasabing pabor ako. Sinasabi ko lamang, if sakaling pinagpatuloy nila sa palagay nyo kaya, tweet me. Okay, go. Social media. Okay, sige, sabihin nyo natin. Ito ho yung damdamin ng tao. Sa palagay nyo kaya, mga bossing. Tweet me and then Facebook me. Sa palagay nyo kaya, itong tanong. Kung hindi ho binasura ng 12 senador, yun hong gusto i-renew ng US, gusto hong ipagpatuloy sa anumang panahon, hindi natin pakialaman yun, kung pinagpatuloy at napagpatuloy ho ng US base sa Subic, sa palagay nyo kaya, makakalapit yang mga Chino na yan, na una sabi lang, nangingisda lang sila. Hindi, lumaban lang sila. Magagawa nila yan sa lapit ng sinasabing Subic. Sang kanyon lang abutin sila dyan eh. Pupunta lang sa gitna dyan eh. Siguro, baka umalis na yan. Sino ng panahon ng araw gusto natin sabihin, ayaw natin makante yung China, ayaw natin magalit sila, kasi kung mayroon man, the more, tayo tatamaan ng mga bomba-bomba na yan. Lahat naman tayo, pag i-release ng bomba, thy kingdom come, Armageddon ang mangyayari. So, ang point, sa palagay nyo kaya kung na-continue ng US base at hindi pumalag itong mga 12 senador, magagawa ng China yan? Sa palagay nyo kaya itong issue na ito pinag-uusapan natin? Sige nga, tweet me. Tell me. Naniniwala ba kayo kung yan dyan yung US base na yan? Mangyayari ba to? Or hindi makakalapit ang mga Chino dyan? Kasi unang-una, nandyan yung US base. Yun lang hong aking punto roon. At hindi ko sinasabing ako'y pabor
Ayun ho ang sinasabi, ito'y epekto lang ba ng problema? Kung sakali nandyan, naniniwala ba hindi magagawa ng Chino? Or sabihin nyo, naniniwala ako, hindi. Kahit nandyan yan, lalong mapapagulo pa tayo. Nasa sa inyo na ho kung paano nyo sagutin.